ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang ilihim ang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagbigaan sila ng mga alagad na galing si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tatandaan ninyo, ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri din namin Panginoong Jesucristo. Unang-una po sa lahat, yung binyag po ay may malalim na kahulugan sa ating pananampalataya. Some of us would think that the sacrament of baptism is just a socio-cultural activity, yung parang nakagawian lang, no? Yung parang sinasabi ng mga matatanda, baka daw lumaki sa akin yung bata kapag daw hindi binibinyagan, no? But in the context of our faith, mas may malalim na kahulugan ng binyag. Unang-una po sa lahat, ang sakramento ng binyag, si Christian Matthew, dahil dinala niyo dito sa simbahan, kayong mga magulang niya, hindi niyo na lang anak ng batang ito, kundi sa pamamagitan ng binyag ay hindi anak din siya ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, nagiging parte siya ng pamilya ng ating Panginoon. Secondly, ang sakramento po ng binyag ay parang pinto na nagbubukas sa batang ito. Ang ibig sabihin nun, isa siyang membro ng ating pananampalataya at meron na siyang karapatan na tanggapin ang iba't ibang sakramento ng ating pananampalataya. Kaya nandyan po kayo, katulad ng sinabi ko kanina, mga magulang niya, ninong at ninang, na palakihin ang batang ito sa ating pananampalataya. At ang batang ito ay sa isad na anak siya ng Diyos at siya ay magiging tapat sa kanyang pananampalataya. Ngayon po ay idulog natin sa ating Panginoon ang ating mga kahilingan, ang inyong malakas na itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Ulitin po ninyo, Panginoon, dinggin mo kami. Naway sa pamamagitan ng misteryo ng pagkamatay at muling pagkabuhay, naway paliguan ng liwanag ang mga batang ito at bigyan siya ng bagong buhay sa binyag at tanggapin niya ang banal na simbahan. Ipanalangin natin sa Panginoon. Naway sa pamamagitan ng binyag at bukil, gawin ng mananampalatayang makasunod at maging saksi ng iyong ebanghelyo. Ipanalangin natin sa Panginoon. Naway akayin siya sa banal na buhay na pinagkakariyan ng Diyos ng may kagalakan. Ipinalangin natin sa Panginoon. Naway ang mga magulang, mga ninong at ninang ay maging halimbawa sa pamumuhay Kristiyano nang sa gayon, si Christian Matthew ay maging inspirasyon ng mga bata. Ipanalangin natin sa Panginoon. Ang panalangin ng eksorsismo para kay Christian, Ama naming makapangyarihan, kusang loob kang nagmahal sa amin, upang sinugo mo ang iyong anak, upang kaming nasadlak sa paninigil ng sala, ay mabigyan ng laya. Sa tanda ng krus, looban mo ang batang bibinyagan na ito na si Christian Matthew, ay maging malaya sa pagkaalipin na bunga ng pagsuway ng nilikhang unang tao. Lukuban na walang siya ng banal na espiritu, upang siya ay mapuspos ng diwa ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ama namin lumikha, halina po kayo't basbasan ng tubig na nakalaan para sa pagbibinyag ng mga hinirang para sa muling pagsilang at pananampalataya ng simbahan na naghahatid ng buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dahil po si Christian Matthew, hindi pa niya kayang sumagot at mangako para sa sarili niya, on his behalf, kayo po yung sasagot at mangangako para sa kanya. At habang nangangako po kayo, alalahanin niyo rin yung mga naging pangako ninyo nung kayo po ay bibigyan. Tatanungin ko po kayo kung itinatakbil ba ninyo si Satanas ang inyong pong malakas na itutugon. Opo, hindi
itinatakwil na. Ulitin po ninyo. Ako'y tinatakwil na. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Ako'y tinatakwil na. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Ako'y tinatakwil na. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Ako'y tinatakwil na. Ngayon po ay papahayag naman natin ang ating pananampalataya. Ang inyo pong malakas na itutugon, opo, sumasampalataya kami. Ulitin po ninyo. Opo, sumasampalataya. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay at ilibing, muling nabuhay at nanuklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya. Ito ang ating pananampalataya. Ito ang pananampalataya ng ating simbahan, at marangal natin ipinapahayag ito kay Jesucristo ating Panginoon. Amen. Christian Matthew, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Very good. Very good sila, oh. Ngayon po ay lalanyahan natin siya sa banal na langis. Tanda na siya ay nakikisa sa misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Christian Matthew, ngayong naganap na ng Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo, ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala sa paglukob ng Espiritu Santo na muling isilang sa binyag, maging matatag nawa ang batang ito sa kanilang pakikisa kay Kristong Hari, Propeta at Harian. Ang damit ng pagbibinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ang dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahid dungis ang kanilang karangalan hanggang matamo nila ang buhay na walang hanggan. Hindi po yung mga kanila. Sindihan po dito yung mga kanila ninyo. Yung nanay, siya yung magsilbi ng kanila. Silbi mo sa kanila. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng bagong binyag na ito sa tulong ng mga magulang, ninong at ninang. Naway mag-alam ito sa kanilang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristo ng ating Panginoon. Christian Matthew, naging anak ka na ng Diyos at ngayon ay tumulog tayo sa Diyos sa dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kalooban mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga kasalanan
para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming paitulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Yung nanay, pakiyuko yung ulo mo. Naway ang Diyos, ang bukal ng buhay at pag-ibig ay punuin ng pagmamahal ng puso ng ina para sa kanilang anak. Pagpalain nawa ang inang ito ng ina ng bagong binyag, habang siya ay nagpapasalamat sa Diyos para sa payapang panganganak, naway matagpuan niya ang kasiyahan sa pag-ibig at paglago at kabanalan sa kanilang mga anak. Amen. Yung tatay ng bata, pakilagay yung ulo mo. Naway ang Diyos, ang ating Ama, ang uwaran ng Ama, tulungan nawa niya ang mga ama na naririto na maging mabuting halimbawa ng sa gayon ang kanilang mga anak ay lumago at maging gustong Kristiyano sa lahat ng kapunuan ni Kristo. Amen. Yung mga ninong at ninang, pakiupo ninyo. Naway ang Diyos na nagmamahal sa lahat ng tao, paspasan nawa niya mga ninong at ninang at mga kaibigan, mga kamag-anak na nagtitipon dito sa kanyang awa. Naway ipagsaalang-alang nila ng sama-sama at bigyan sila ng masaganang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang dinyag po ay tapos na. Pasalubungan natin ng palakpakan si Christian Matthew para sa ng ating panahon. Unang challenge pa rin.